Ngayon ay submission to God sovereign will. Ayun. So yung ating teksto ngayon ay nandun po sa James chapter 4. Ayun. Tingnan po natin yung James. May mga Bible po kayo sa bahay. Siyempre yung mga nandito, kailangan may Bible din. Kahit nasa cellphone lang. Ayun. So sabi po dito, from whence came wars and fightings among you, come they not hence even of your lust that war in your members? Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Yun. So dito, tinan lang natin yung mga verses na makita natin na ipinapakita lang ng verse na ito na mayroong war, mayroong nangyayaring labanan sa ating pagiging Kristiyano. So may tatlong klaseng labanan na nangyayari sa buhay Kristiyano. Yung una, yung tinatawag na word around us. Yun ang unang labanan na pwede nating ma-encounter. Ibig sabihin, pag ikaw ay believer, mayroon kang dalang pananampalataya, aral. Tapos unbeliever, may dala ding aral yun eh. So labanan po talaga yon. Kaya ang labanan yung tinatawag na the world around us. Yung mga nakapaligid sa atin, pag hindi natin kapananampalataya, sa ayaw at sa gusto natin, spiritually, enemy natin talaga sila. Pero physical, hindi naman natin kalaban yun. Ang kalaban lang natin, yung aral na kanilang dinadala. Kaya makita natin yung the world around us. Pangalawa, nakalaban natin, siyempre, yung talagang gusto tayong pabagsakin, si Satan. Ang tawag sa kanya, Satan, yung the enemy. Ang sabi doon, the roaring lion. At ang gusto talaga ni Satan, palagi tayong ibagsak, i-discourage. Ang gusto kasi niya talagang mawala tayo sa paglilingkod. Yun yung Satan. Ang pinaka-public enemy number 1 natin, hindi yung dalawa. Hindi yung the world around us, hindi si Satan sa around us, kundi yung flesh within us. Yun ang public enemy. Bakit? Nasa atin yun eh. Ikaw yun. Tayo yun. Na talagang naglalaban yung spiritual sa kaya laman, hindi sa outside, mismo sa sarili natin. Kaya sabi ni Apostol na Pablo, the source of eternal war, the wars and fightings do not come from outside forces, yun, but from lust and cravings that work within the members, the old man place. So yung old nature natin, yun ang talaga ang kalaban natin. Ito yun, yung laban natin. Yun. Kahit sa ayon sa gusto, nasa laban pa tayo. At ito yung talaga yung kalaban natin. Kasi tayo ay born again, yung new creation. Ito talaga yung public enemy number 1 natin, yung laban natin. Hindi yung kalaban, yung maaaring kalaban mo yan, pero hindi masyado kasi ikaw yun eh. 24 hours, ikaw yun. Kaya sabi ni Apostol na Pablo, kung babalikan po natin, mga kapatid, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Yon, pagbabaka, binanggit talaga niya yung labanan eh. At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bubabaka sa inyong mga sangkap? Yon. So yung kalayawan, yung kamunduhan, hindi yun gusto ng ating new nature o pagiging Kristiyano. Gusto ng laman yun. Yon. Kasi magkakontra talaga yung dalawa. Tapos sa verse 2, ano yung sabi doon sa verse 2? Sa verse 2 and 3, ito yung selfishness in prayer. Conflict persists because believers fail to ask God for their needs or ask will wrong motives. Ayun. So, pag nagpe-pray tayo, dapat tamang motibo. Yan, nagpe-pray tayo, Lord, nawa po ay nagpe-pray si Sister Susan, Lord, nawa, payamanin mo po ako. So, anong purpose, anong motive, Sister Susan? So, dapat ang motives, hindi lalabas doon sa will of the Lord. Kasi nagpe-pray nga tayo, pero dapat yung prayer natin is according to the will of God. Hindi para masunod yung gusto natin. Sabi doon, ay humingi yung iba for the wrong motives. Ano yung wrong motives? Desiring to spend it on pleasures. Ayun. Kaya pala humihingi yung iba ay para gamitin sa pleasure. Ano ba Tagalog yung pleasure? Kalayawan, kasiyahan. Okay lang kung kasiyahan sa
spiritual. Pero kung kasiyahang nasasagasaan na yung spiritual, eh hindi na talaga maganda yon. Kaya sabi ni Apostol na Santiago dito sa James chapter 2, sabi doon, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. So gusto pala ng Diyos, humingi tayo. Ang tanong mga kapatid, nag-pray na ba kayo? Humingi na ba kayo sa Lord? Brother Lele, humingi ka na ba kay Lord? Nag-pray ka na? Ha? Di pa? Ha? Yon. So lahat tayo, ang lahat tayo ipinagpipray kahit yung ambisyon natin, mga pag-aaral natin, ipinagpipray lahat yan. Wala ho tayong gagawin na hindi natin ipinagpipray. Kaya ang sabi doon sa verse 3, you ask, ito, nagpe-pray na tayo, humingi tayo, pero sabi ni Apostol Santiago, you ask and receive not. Yon. Pwede tayong humingi, bakit? Pero hindi natin matanggap. Bakit daw? Because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Yon. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Yon. Kristiyano na po tayo mga kapatid. Kailangan pag humingi tayo, maliwanag ang motibo natin, yung purpose natin. Siyempre, yung purpose natin, nakalagay na po yan sa 1 Corinthians 10:31. Tingnan po natin yung 1 Corinthians 10:31. Kahit anong gawin mo, ang purpose talaga natin ay ito. Sabi ni Apostol Pablo, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. So lahat ng gagawin pa natin, ang matutuwa, ang mag-glory, ang Panginoon. Kaya sabi doon sa Tagalog, kung kayo'y nagsisikain man o inuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So napakaliwanag yung verse mga kapatid. Ang Diyos dapat ang matuwa, ang Diyos dapat maluwalhati, anuman ang ating mga gagawin sa buhay. Pag hindi na po natuwa ang Diyos at tayo lang ang natutuwa sa ginagawa natin, consequence po ang aabutin natin doon. Bakit ho? Ayaw ng Diyos na mga anak niya ay lumabas doon sa kanyang kagustuhan. Kaya makita natin doon sa dalawang verse na yan, doon sa ating tinatalakay, na sabi doon, selfishness in prayer. Pwede pa lang maging selfish yung prayer natin. Lord, bigyan mo ako ng ganito, pero alam ng Diyos, ano yung motive natin? Ano yung purpose mo? Bakit mo hiningi yun? So, maaring mag-grant yun, pero pwedeng mangyari yon, pero hindi will of the Lord. Tapos ano pa yon? Verse 4, ito yon. Yung verse 4, tinalakay ni Apostol Santiago, making friends with the word system. Yon. Sistema. Making friends with the word system, philosophies and manners is considered spiritual adultery. So may spiritual adultery pala, no? Pag physical adultery, yun, yung ganun. Pero dito, tinalakay ni Apostol Pablo, spiritual adultery. Paano nangyayari yung spiritual adultery? Tingnan po natin sa verse 4 ng James. James chapter 4 verse 4. Sabi doon ni Apostol Pablo, for the spake certain mali pala ako. James 4:4. Yun. Sabi doon, you are adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ayun, galabo yan, no? So makita natin mga kapatid, mahigpit po ang Diyos. Hindi ho siya parang ganun lang. Ang sabi doon, no, nasa Tagalog, kayong mga mangangalon niya, tumutukoy spiritually speaking. Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Aba, parang matindi ito no? Alam mo, nung nababasa ko ito, sis, mula nung na-convert ako, talagang medyo, talaga, pinanindigan ko na Yung talagang may palo talaga Kasi nasubukan ko na, matinding palo talaga
Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang tanong, madali bang kaaway ang Diyos? Pag naging kaaway natin ang Diyos, naku, napakahirap na yon. Siya po ang may hawak sa atin, siya ang kontrolado niya lahat. Kaya mahirap pong maging kaaway na Diyos. Paano nagiging kaaway ang Diyos? Pag nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan. So, ano ba yung sanlibutan? Sistema po. Yung masamang ginagawa nila. Di naman yung sinasabi din, ay pastor, paano yung classmate ko? Paano yung katrabaho ko? Sabi nga, naninirahan pa tayo sa mundong ito, pero huwag tayong makikigaya sa kanila. Yon. Kahit si Kristo, nung bumaba sa lupa, di ba, nakikiupo nga siya sa mga lasingko. Pero hindi siya naglalasing. Nakikihalubilo siya, pero hindi siya ginagawa nung mga taong kahalubilo niya. Ito yung gustong iparating ni Santiago sa atin. Na tayo po ay representative ng langit. Ambassador. Ang tawag sa atin, ambassadors of God. Pag sinabing ambassador, representative tayo, parang ambassador. Kanina nabasa ko dumating ang ambassador ng China. Winelcome ni Yorme. Manila muna, tapos siyempre dediretso sa Malacanang. Problema, si BBM nasa ospital. Tapos 3 impeachment na nakaano na. Sabi kaya lang hindi tinanggap ng mga sekretary, so bahala na sila kung ano mangyayari. So, makita natin dito mga kapatid, na tinutukoy na huwag makikipagkaibigan yung sistema. Yung ako marami akong kakilala, marami akong mga close sa akin. Pero yung mga close sa akin, talagang never akong makipag-compromise sa kanila. Never akong, brother, magtagay ka muna. Di ba sabi sa Bible, uminom ka ng kaunting alak. At ang ating Panginoong Hesus Kristo po ay gumawa ng alak. O parang ini-encourage ka. So dito po ipinapakita mga kapatid na bilang tayo'y Kristiyano, bilang tayo'y mananampalataya, ay sabi doon ay huwag tayong makipagkaibigan sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung masamang ginagawa ng mga mundong ito, yung sistema. Kaya makita natin sa Romans 12, tinan po natin. Bukas po tayo ng Bible kung may mga Bible po kayo sa bahay o kaya dito. Romans 12, 2. Yun, memory verse natin ito yata no? Sino nakakasaulo na? Ang sabi doon, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayun, napakagandang verse ito mga kapatid. Sabi doon, huwag kayo, utos talaga huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Anong gagawin daw? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung isip kasi natin, yan ang sentro. Yan ang pinaka-battleground ng labanan. Kaya sabi doon, everything we see and everything we hear, it affects our mind. Di ba, Brad? Kung anong nakikita mo, panoorin mo. Ako nga, palagi ako nanaginip. Anong panaginip ko? Minsan, action. Kasi mahilig ako sa action Minsan nga, nanaginip ako sa piloto ako Sabi, ang sarap pa ng piloto. Kahit sa panaginip lang, pagising ko, sabi ni Mrs., ba ganun-ganun to? So, everything we see, everything we hear, affects our mind. Kung palagi mong narinig itong mga ganito, kaya minsan tayo mga Kristiyano, dapat ang palagi napapakinggan natin, positibo. Yun. Yung mga negative, hindi makakatulong sa atin yan. Kaya papakinggan natin yung mga positibong bagay. At siyempre, ang Biblia, positibo, at yung mga ibang bagay pa, nagbibigay ng kalakasang spiritual sa atin para hindi tayo ma-down. Kasi pag na-down ka, pag na-stress ka, ano pa yung isa? Stress. Ano pa yung isang, dalawa yun Anxiety. Pag yung dalawa dumating sa tao, kahit Kristiyano, nakakaranas yan. So, pag dumating yon, pag hindi na solusyonan, mangyayari baka mag-suicide, daming mangyayari. Kaya talagang yung isip talaga natin ang babantayan natin. Ang tawag diyan, battleground. Diyan talaga ang labanan sa isip. Yan.
natutulog ka, iniisip mo. Sino iniisip mo? Hindi nag-text, kawawa naman ako. Ay, nagkakakabahan ka na. Hindi mo nakita sa ano. So, nag-iisip ka na, yung isip mo may battle na. So sabi doon, for as we yung tinatawag na balik tayo doon sa James sa verse 4, kayong mga ngalunya. So ang tawag sa kumakalaban sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos ay mga ngalunya. Yun. Hindi lang pala sa physical nagkakasala ng adultery, kundi spiritual. Once na tayo ay hindi sumunod sa Diyos at sinusunod natin yung gusto natin, nagkakasala tayo ng spiritual adultery. Yun. So, ang hirap pala, no? Talagang kailangan magseryoso na talaga tayo mga kapatid. Baka nagkakasala na tayo ng spiritual adultery. Yun. Ano pa? Sabi doon sa sunod na bahagi ay the jealous spirit. God is a jealous God who desires the full affection of the Spirit He placed within us. Kaya pala, yun ang gusto ng Diyos. God is a jealous God. Sino sa inyo ang walang selos? Sige nga. Kahit sa tatay, sa nanay, sa kapatid, o sa kanino man, mayroon tayong selos. Kapag mahal mo at may ibang di ba, narakaramdam tayo ng selos. Natural. Yun. Kasi ang Diyos nga, nakakaramdam ng selos. Tingnan po natin sa Exodus, chapter 20. Yun ang naramdaman ng Diyos sa bayang Israel. Kaya sinabi niya sa verse 4, nang sabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, I am jealous God. Pag nag-jealous ang Panginoon, ano ang kasunod? Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third. Ito, napakahirap. In fourth generation of them that hate me. Halimbawa, ako ang gumawa. Hindi lang ako mapaparusahan Anak ko, apo sa tuhod. 4 na henerasyon. So, valid pa rin ito kasi sa Colossians chapter 3, verse 5, tinan po natin, yung spiritual adultery o physical, tinan po natin sabi doon, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So, ibig sabihin, yung sinasabi dito mga kapatid, na God is a jealous God, napakaraming dahilan para magsilos ang Diyos sa atin. Yon, 4 na yon. Tingnan po natin yung 4 na yon. Ano kaya yung 4 na pinagsisisilosan ng Diyos sa atin? Magbigay kayo ng isa. Ano yung pinagsisilosan ng Diyos para ibigay yung parusa sa atin? Number 1 po yung time. Yon. Number 1 po yung time. Kailangang ibigay natin ang the best na oras sa Diyos natin. Kasi sabi daw na iba bakit anong oras pastor ang ibibigay ko? Yon, pagkagising, mag-pray. Di naman tayo kailangan mag-pray ng 1 hour Sabihin mo lang, salamat Lord sa pag-iingat mo at nagising pa po ako. Di ba? Biyaya ng Diyos na nagising pa tayo Ang dami kasing natulog, di na nagising. Kasi yun na yung panahon nilang kinuha ng Diyos yung kanilang buhay. Pagkatulog, di ba? Nakalipas ang maghapon na walang nangyari sa buhay natin. Yon, pipray tayo. So, minsan yung oras, i-divide natin mga kapatid. Kung number 1 kasi, dyan, umaatake yung kalaban sa oras. Yun. Lalo pag hindi ka busy sa Panginoon, busy ang kalaban. Yun. Pag busy ka sa kalaban, marireject mo ngayon ang Panginoon. Ang kalaban naman, tuwang-tuwa sa'yo dahil binigyan mo siya ng panahon. Yun. Kaya ang Diyos talagang may dahilan para magsilos. Pangalawang pinagsisilosan ng Panginoon, yung ating
mga kakayanang ibinigay ng Diyos. Yung lahat ng kakayanan na mayroon tayo, bigay ng Diyos sa atin yan, mga kapatid. Wala ho tayong sariling kakayanan. Kaya anong gagawin natin sa kakayanang ibinigay ng Diyos? Kundi, gagamitin para siya ay maluwalhati. Kasi siya ang nagbigay eh. Siya ang nagbigay sa atin ng mata. Saan natin gagamitin ang mata? Yung ating kamay, saan natin gagamitin yan? Yung paa, saan natin gagamitin? Lahat yan ay gagamitin natin for the glory of God. Yan. Kung titingnan natin yung verse 4 ng James, tingnan po natin, balik tayo doon sa James, no? Yan, mahaba-haba ito, pero maganda po kasi para naka-record. At okay lang, may naka-join naman. Sabi doon sa verse 5, yung sabi doon, do you think that the scripture saith in vain, the spirit that willeth in us lasteth to envy? O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanagilian. Ayun, so yung Holy Spirit na nasa atin, ang gusto talaga niyan ay gawin natin yung tama. Yung Holy Spirit na nasa atin. Kasi nga, tayo po, nung na-born again, mayroon tayong espiritu. Kaya mayroon tayong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Sige nga, Brother Smo, sa ulo mo pa yung fruit of the Holy Spirit. But the fruit? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Ay, Yun. mali. Tama. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, Tama. Love, joy, peace. long suffering, gentleness, goodness, faith. 23. Weakness. Weakness, temperance against such things. No, kailan pala, walking Bible na ito. Hindi na ako magbabasa. Okay, so, yun po. Yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, nasa atin na po yun. Parang kayo, di ba, nandun, saan kayo pumunta sis? Sa gym. Ang realidad, mayroon na kayong muscle. Ang gagawin lang, i-develop. Babae at lalaki may muscle. Kasi pag wala tayong muscle, hindi ka tayo makakalakad. Yan ang bigay sa atin ng ano eh. Kaya may puwersa. So, lahat tayo may fruit of the Holy Spirit as a Christian. Ang kailangan lang natin ay i-develop. I-exercise natin yung love. Halimbawa yung love. Simpleng salita yun, pero minsan, napakahirap gawin yung love. Lalo pag identify natin yung kabuuan nun. Yun. Huwag na natin kasi ang haba. Pero palagi tayong iniulit. Tapos yung ano pa, yung joy. Yung joy, ano ba yung joy? Yung kahit nasa gitna tayo ng problema, maraming struggle, ay ang nararamdaman mo, joy pa rin. Kasi nga, hindi naman ang buhay natin dito ay forever eh. Nakakaranas tayong struggle, pero ang inaasam natin, yung eternal na pangako ng Panginoon. Kaya tayo may joy. Kasi kung dito lang ang hope mo, wala tayong kapag-asa. Pero purihin si Lord dahil siya yung promise na after natin dito sa mundo, tayo ay dadalhin sa kanyang eternal na kaharian. Yung pangatlo na pinagsisilusan ng Diyos, ano yon, mga kapatid? Paano nangyayaring nagjejelos ang Lord? Yung ating patutuo, yung ating testimony outside sa church. Monday to Saturday, di ba? Yung buhay natin, di natin alam. Kanya-kanyang buhay tayo, Monday to Saturday, di ba? Pag Sunday, kasi talagang parang napaka-spiritual, anong tawag doon, sister? Spiritual, alive eh. Pero yung kalaban, nahayaan ka niya, sige magsimba ka pag Sunday. Pero Monday to Saturday, nandyan talaga yung atake niyan. Diyan gumagawa talaga yung kalaban para down tayo pa sa ating pananampalataya. Kaya dito, didiscuss ni Apostol na Santiago, the remedy of grace and humility. Ano ba yung remedyo doon sa mga bagay na yon? Grace for the humble. Ayun. So, humbleness pa rin eh. Kapakumbabaan. God actively resists the proud that grants necessary more grace to the humble in heart. Tingnan natin sa verse 7 sa vicious and resistance. Tingnan natin yung verse 7 ng James. Sabi dito ng James 4:7, submit yourself therefore to God. Anong gagawin daw natin mga kapatid? Pasakop nga kayo sa Diyos.
datapat magsilangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. So ang dyablo, alam natin, 24 hours din naghahanap ng masisila yan. 24 hours. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Be sober, be vigilant, because the devil, your enemy, is like a roaring lion looking to someone to devour. So yung kalaban pala natin, palaging naghahanap. Ano yung hinahanap niya? Masisila. At sino kayang hinahanap niya? Yung kakampi ba niya o kalaban niya? Yung kalaban niya. Tayo ang kalaban ni Satanas. At ang gusto ni Satanas ay ma-down tayo, ma-discourage, para hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod. Yun. Kaya sabi doon sa verse 7, submit yourself to God. Yun. Pag sinabing submit, talagang buo talagang pagkatao mo, si Lord talaga ang magiging kapitan. 'Di ba? Sa barko, pag ang kapitan ay paanga-anga, 'di ba? Nanood ba kayo nung ano ba yung pelikulang Titanic? Ilang beses kong pinanood, Sister Janice yun. Kasi ang ganda eh. Ang daming lesson na makukuha doon. Yun. Kung sa daming lesson eh. Pero, tingnan mo, yung kapitan, titingnan natin, siya talagang nagdadala. Kahit yung piloto, siya rin ang nag-ano doon. Sa bansa natin, ang presidente, yun. Yung pinaka-kapitan. So sa atin mga kapatid, sa Christian, dapat ang kapitan natin si Lord. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang sundin natin. Siya ang kapitan. He is the captain of our soul. Huwag na tayong babangga doon sa gusto ng kapitan. Kasi mapapahamak po tayo. Yun. Mapapahamak. Kita mo, naalala si Jonah nung sinabi ng kapitan, sige, manalangin kayo lahat. Nalangin. Ang problema, si Jonah na lingkod ng Diyos, nandun, natutulog. Kala mo, siya pa ang lingkod ng Diyos, siya pa ang natutulog. Dapat siya ang nangunguna, siya pa yung nangunguna sa pagtulog. So baliktad, yung mga unbeliever, natakot sa Diyos dahil bagyo eh. Sila po yung talagang may takot, manalangin tayo, baka pakinggan tayo ng ating mga Diyos. Itong si Jonah na nag-super typhoon na, relax na relax. So tayo, hindi dapat tayo nagre-relax. Dapat tayo palaging nandun sa tinatawag na submission to God. Tapos sa verse 8, anong sabi doon? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. So, mga Kristiyano ang tinutukoy dito mga kapatid, makasalanan. Ibig sabihin, gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso. So, ang Panginoon kasi, tumitingin siya sa puso, hindi sa itsura natin. Naalala ko tuloy si David, pinili siya ng Diyos, nung nagpipili na si Samuel, tiningin niya yung appearance ng mga kapatid ni David eh. Sabi niya, ito na. Ilang kapatid yon. Pero sa harapan ng Panginoon, wala dyan. Sabi ng Panginoon kay Joseph, huwag kang tumingin sa physical na anyo. Sabi ng Panginoon kay Samuel. Tapos, tinanong kung may kapatid, may tirang anak pa. So, nung pinuntahan si David, dinala, sabi ng Panginoon, yan ang pinili ko. Yun. So, ang Diyos ay tumitingin hindi sa anumang physical na anyo, hindi sa sitwasyon, kundi sa puso natin. Diretso talaga. Kaya, ano ang dapat gawin natin sa puso natin? Yun. Kasi ang puso ay talagang malaking problema talaga. Yun. Dalawa yan, puso at isip. Tingnan natin yung puso natin, kung gaano katindi ang problema ng puso natin. Jeremiah chapter 7, verse 19. At ano ba yan? Verse 9 pala. Jeremiah 17 pala. Jeremiah 17:9. Sabi ng talata, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makakaalam? Yun. Sino ba nakakaalam ng puso ng bawat isa sa atin? Pastor, tingnan mo nga yung puso ko kung anong laman, di ko alam eh. Pero alam mo yon.
Ako, alam ko yung laman ng puso ko, anong nararamdaman ko. Yun. Yun, ang laman ng puso ko, ganito. Ilan ba ang pintig ng puso sa isang minuto? Sister? Yung di ba sabi doon ang puso 'yan ang nagpapump ng dugo, di ba? Bawat minuto, bawat segundo, ano 'yan talagang kailangan magbuga ng para ma-supply sa lahat ng parte ng katawan eh. Yun. Pero sa Bible, sabi ng talata, ang puso natin ay sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat sino nakakalam. Pati si King Solomon. Sabi niya ni King Solomon sa Proverbs chapter 4 verse 23, din nga natin mga kapatid. Sabi doon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay natin magsisimula sa puso. Yun. Hindi sa nguso, sa puso talaga manggagaling yan. Yung issue ng lahat ng issue ng buhay. Yun. Kung bakit napariwara ka, dahil nanggaling sa puso talaga yon. Bakit nagnakaw? Bakit gumawa ng ganito? Nagsimula talaga lahat sa puso yan, mga kapatid. Bago maisip yan, talagang nag-desire ka muna. Yon. Kaya makita natin, sabi ni King Solomon, keep thy heart. Sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Yon, talagang iingatan natin yung puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yes, Tercha, pag ang puso ay hindi na tumitibok, ano na ang sitwasyon ng tao? Wala na. Sabi ni King Solomon, sapagkat yan, at physically, dapat talaga alagaan natin ang puso natin. Di ba? Ano bang pangpalakas ng puso, sis? Para maalagaan natin. Anong iiwasan, brother? Huwag kakain ng mga mamantika, matataba. Yun. Pag nabalot kasi ng taba yan, yung, di ba, magkatabi lang yan eh. Para nursing tuloy ako eh. Di ba yung puso at baga, magkatabi lang yan? Yun. Yan ang nangyari sa biyanan ko. Kung bakit napadali siya. Wala nang mahingan yung na yung puso at baga niya eh. Namaga na po. Pag namaga isa man doon, siyempre, hindi na yun eh. So, physically, napakahalaga yung pag-iingat sa puso natin. Kaya ina-advise ng mga dalubhasa, pagkagising, maligam-gam na tubig. Bago matulog, maligam-gam na tubig. Bago maligo, maligam-gam na tubig. Lahat ang iinumin mo, maligam-gam at mainit. Pastor, ayoko ng malamig. Sabi nila, pag gano'n ang ginawa mo, iwas stroke. Di ba? Ako talaga, kaya nang ginagawa pagkagising, mga 2 baso maligam-gam. Ang ganda talaga eh. Mga kasamaan ko na stroke na, ako, sa biyaya ng Diyos, malakas pa rin. Kasi yung tama, dapat mong gawin. Tama na nga, ayaw mo pang gawin, talagang gusto mo pa rin ang masusunod. So last mga kapatid, tingnan natin, mahaba ito, pero sinusolusyonan lang natin yung problema. Sabi doon, repentance and cleansing. Yun, yung pinakasolusyon lang talaga, magsisi. Yun, kumbaga, wala na bang ibang solusyon, kundi kung nagawa na nating mali, siyempre, lahat naman tayo, sabi sa Bible, pag ang sinabi mong wala kang kasalanan, sinungaling ka. Yun, 1 John 1:8. Kasi pwede mong sabihin, Pastor, wala akong ginagawang mali. Sabi sa Bible, sinungaling ka. Yun. Tapos inuulat si verse 10. Pero verse 9, napakaganda sis. Sabi ng Panginoon, kung ipapahayag mo ang kasalanan mo, tapat ang Diyos na patatawarin tayo. Sabihin, hindi sinasabi na hindi tayo nagkakasala araw-araw. Sinasabi dito na kapag nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad. At sabi doon, tapat ang Diyos na tayo'y patatawarin. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Yun ang provision ng Panginoon. Kaya makita natin na sabi doon sa verse 9 ng James chapter 4 verse 8. Yan. Hanggang lang naman tayo. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So kailangan talaga i-cleanse natin yung ating sarili. Kung hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang gawin, huwag mo nang tangkain dahil mapapahamak talaga tayo. Yun.
Ang paggawa ng kasalanan, masaya lang sa una. Yun. Ang marami natin kasama sa church, ang payo ko doon una yung mga young people, yung mga preacher dati natin, ng mga young people, ang tagal nila, Sister Janice, sa atin eh. Ang sabi ko, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever. Yun, palagi kong pinibigkas yun. Opo, pastor. Opo, talaga. Opo, alakas ang opo. Opo, pastor. Amen. Talaga. Ay, namalayan ko. Unbeliever ang asawa. Wala nang ganang dumalo. Ang realidad doon, lahat ho na nag-asawa ng unbeliever na wala sa church. Yun. Hindi magkakamali ang Bible. Nang sabi ng Bible, huwag kayong makipamatok sa hindi kapananampalataya. Pag sinabing huwag, abay, utos yun, huwag. Kailan yung preacher natin, yung people noon? Nakasama ko, house to house. Ang lalakas nila talaga. Grabe pang mag-preach, sister. Babae lang pala kinabagsak. Kaya sa amin, baba, may kanta eh. Baba, ano, kanta mo, alam mo ba yung Brad? Yung kanta? Dapat alam mo yon. Babae, babae, ikaw talaga. Talaga ang dahilan. So, hindi naman. So, yung mga, okay lang naman si Brad, at least dumadalo na. Yung talaga, hindi to talaga dumalo. Sila ang naakay talaga. Bakit? Ikaw talaga ang dahilan. Hindi naman sinasabi natin kasalanan ng babae. Kasi sa Bible, marami example na nakapangasawa na unbeliever eh. Si Solomon, 1,000. Pito doon talagang, alam mo, 1,000 sis? Puro ano yon, puro unbeliever yon, hindi Hudyo yon, hindi mananampalataya. Kaya anong naging resulta kay Solomon? Inalis siya sa pagiging hari. At na-divide pa yung kingdom. Kagagawan niya. Yun. Ibig sabihin, may consequence talaga pag nag-asawa ng unbeliever. Kaya, sabi doon, mga glinis kayo ng inyong mga kamay. Yun. Kasi madali lang yung paggawa ng kasalanan eh. Pero yung paglabas, napakahirap na. Yun. Kasi, sabi nga ng kalaban, pag pumasok ka, yung isang demonyo na nakapasok sa'yo, magsasama pa ng 7 yon. Ilan ang demonyong nasa iyo? 8 na. Kaya yung dating masama ka, 7 beses nasasama ka. Kaya pag niyalaw ko ni pastor, sabihin mo kay pastor, wala pa ha? Talagang para si pastor, para layas lang nga tayo dito. Nangyari sa amin yan, sis. Dati kong kasamahang nagbabible study, napakagaling talaga. Pero nagkapangasawa na unbeliever. Marayo pa lang kami, binabagsak kami ng pinto. Dating nagturo sa amin yun. Pero nakapangasawa ng unbeliever, wala na. 8 demonyo talaga yung pumasok, talaga wala. Nung na-corner namin yon, sabi niya, alam mo ba yung verse na ito, Brad? Wala na akong alam na verse. Talagang inalis talaga ng Panginoon yung mga, ano niya, yung mga verses na alam niya. Talagang totally talaga, para talagang demonyo na eh. Kasi ganun ho talagang mangyayari. Yung tayo kasing Kristiyano, nung tayo ay na-born again, napalayas na po ang demonyong nakatira sa atin. Isang demonyo yon. Pero pag nakakuha ng boilo, yung isang demonyong yan, ng tinatawag na pintuan, papasok uli yan, kaya na may kasama na. Yun ang sinasabi ng Panginoon, na magsasama pa ng 7. Kaya makikita mo, yung isang Kristiyano na dati, mabait, na napasok na napalayas yung isang demonyo, napasok ngayon, 8 demonyo na, kaya magtataka ka. Kaya minsan yung mga preacher natin dati, naawa din ako eh. Ako naman, tagal kong kasama, pinagtiyagaan ko talaga. Ako nga, minsan nalulungkot dahil lahat yata ng puwersa ko binigay na eh. Uyat, minsan nga, yung tanim ko dito si Terjanes, mula doon sa hanggang dito sa harap mo kamuting kahoy, mais, inaani ko pinaharvest ko para pakain lang sa kanila eh. Hindi natin sinusumbat, pero di ba? Pag hindi tayo naging aware, malay-malaya natin, wala na tayo sa church. Kaya mahirap mag-asawa na unbeliever. Yun. Mapalad kapag ang asawa mo maka-Diyos. Lek ha? Yung crush lang yan. Pero maganda yayain mo sa church. Yun.
Hindi pwedeng puro crush lang, tapos na, yung puso mo bumagsak doon sa crush mo, mapapahama ka, na-crush nga nga eh. Pastor, Yun. may letter D na kwintas o si Yesu. Oh, sayain mo sa church, pastor, ito na po ang crush ko. Oh, yon. Kasi napakahirap ang mangyayari niyan. Halimbawa, si Sister Jade, ang napangasawa ay unbeliever. Halimbawa lang, nawa, hindi ganon. Yon. Kundi ganon ang mangyari na ang mapangasawa ay unbeliever. Kasi, ang mangyayari niyan, papaluin siya ng Panginoon. Realidad, 100%, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda yan. Papaluin ka ng Panginoon. Pangalawang makakaranas ng palo, yung pamilya mo. Yon, pamilya mo. Pangatlo, sino? Pag nagkapamilya siya, anak niya, apo niya, apo sa tuhod niya. Daming damay eh. Di ba? Napakahirap. Ikaw yung nagpakasaya, ang daming madadamay. At ang matindi pa ron, madadamay pati church. Ang totoo nun, yung 20 years natin, ang dami kong iniyak sa Panginoon. Kasi ang dami ng dilubyo dumating. Hindi naman, wala naman akong ginawang mali. Sabi ko, bakit naman, Lord? Hindi naman, parang, wala naman akong ginawang mali. Bakit nagkaganito? Ay, siyempre alam ko na yon. Pero iniiyak ko lang sa Lord. Dahil sa ganun, pag, alam mo, ilan yun? Ilang yung people yun, na-preacher talaga sila eh. Pag wala ko, sila yun, ano. Yun. Mabuti nga ngayon at yung mga nahuling preacher, si Brother Arnel, nagpahinga lang yan eh. Yung isang preacher natin, si Elder Melvin, pastor na. Yun, dapat ganun eh. Yung katagalan ngayon, na-ordain na sa pastor. Yun. Pero pag naligaw ng landas, yun, damay-damay po tayo. So, nawa, maging lesson sa atin ito. So, marami pang talata. Pero, yun lang ang ating gagawin. Yung the promise that humbling oneself in the sight of the Lord leads to being lifted up a fellowship in spiritual blessing. Yung pagiging tapat sa Panginoon, nagresulta yan ng spiritual blessing. Yun. So, ang challenge mga kapatid, ito yon. Alam, sinong mga dalaga dito? Magdadalaga. Yan, dalawa pa lang ngayon. No? Ay, si sister kasama na, no? Magdadalaga. Alaganin. Bawal sa atin yung alaganin, ha? Dapat diretso lang. So, yung mga dalaga, ang unang titingnan nyo, panakatangian sa isang binata, ayun, makadiyos talaga. Fearing God talaga, makadiyos. Yun. Pag makadiyos, talagang wala ka ng pang-prepare doon. Kasi down the line na yon pag makadiyos. Yun, down the line na yon. Yun talaga ang number one titingnan mo sa isang nanliligaw. Yun. Tingin ka dito, Brad. Yun. So pag makadiyos yan talaga ang unang titingnan mo. Kahit sa nililigawan mo, Brad. Makadiyos talaga. At sabi, pag ang isang nililigawan mo makadiyos, magiging magandang asawa yan. Magiging mabuting asawa. Makadiyos na eh. Kaysa naman hindi makadiyos, makasatanas yun, Brad. pag ang niligawan mo yung makasatanas, maglalaban ka, makadiyos ka, yung asawa mo makasatanas, ano kayang resulta nun, sis? Away, aray. Away talaga yan. Kami ni Mrs. Ilang years na tayo? 29 years na kami. Magti-30 years. Nagtatalo kami pero hindi tumatagal. Yung mga kaunting bagay, siyempre ganun eh. Pero hindi dumating yung talagang wala eh. So, kasi pareho kaming nahubog sa pundasyon ng salita ng Panginoon. Kasi ako talagang nag-a-adjust eh. Kung ano siya, kailangan unawain ko ng todo. Yun. Kung hindi siya iimikan ko siya. Ang ano lang daw sa babae para maalis yung tampo, yakap lang talaga eh. Lambingin mo. Bisa 3 oras ang lambing eh. Ano daw po pag sa chat mo? Ha? Ano daw pag sa chat mo? Malayo kasi yon. Pero dapat pag nando sa bahay, wala nang chat. Doon na nga kayo magkasama eh. So, ang mangyayari nun, pag chat na sa bahay, mapapride pa rin kayo noon. Dapat, ang lalaki talaga, Brad, tayong mga lalaki, dapat ang palaging mapagpasensya, malawak ang unawa.
Yun. Kasi ang mga babae daw ay may ano, Moody. yun, may mood 1, mood 2, mood 3. Pag umabot sa mood 10, labas ka muna. Pahangin-hangin ka muna. May lumipad Kasi na baka delikado. World War 3 ang aabutin mo. Moody. So, yan ang challenge sa atin na ang sukatan ng pag-ibig hindi sa physical, hindi sa material. Yan. Pag ang sukatan natin ay spiritual, magagalak ang Diyos, payapa ang buhay mo. Yun. Sigurado yun. Down the line na po yun. Yun. Talagang sunod-sunod na yun. Inuna mo kasi si Lord eh. Pag inuna mo yon, down the line na yun. Huwag mo na isipin yung susunod. Si Lord na ang bahala doon. Yun. Okay, so yun lang po mga kapatid. At yun po, bago tayo dumako sa ating memory verse, tayo muna ay mag-pray para yung mga naka-join ay maka-up na kasi mga inaantok na. Sige, pray tayo. Salamat o Lord sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga aral na aming natalakay ngayon tungkol po sa sovereign will mo Lord na dapat sundin namin, hindi po yung will namin o God. Salamat o Diyos sa gabi ito. Pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, God bless mga kapatid. Sa sunod ulit, yun, pwedeng mag-join. Yun, join sa Wednesday, join din dito para maraming matutunan.